para sa part 2 ng aming Iceland adventure ay ang ring road trip. 5 sleeping bags, also storage underneath, and 5 chairs on the table. Ah, yes, okay. Over here's the cooler, just on and off, and you can control hot and cold and how much temperature. A water tank. You also have a kitchen equipment you need. A 12 volt. Okay, good. And on this side you have the heating system for the car. You just press on and off, and you also have this battery meter, so you can see how much battery is for the system. It charges when you drive the car. Okay. Here for the lights. This off. And yeah, that's basically it. Do you have any questions? Are the sheets new? Yes. Okay, that's all. Dito kami matutulog for 9 nights. Sa ilalim? Alin Ay, may upuan. Ay, may upuan. Hindi naman tayo nagkaintindihan. Bukas. Ito pala. Cooler. Bante ako. Utensils. Sa rent is kami nag-hire na pag-aari rin ng Go-Car Rental. Ito ang kabuuang halaga nito for 9 days and 9 nights. Layo pa yung siya. Ang aming first stop, Seljanlandsfoss. May coffee shop, free toilet at maluwag na pay parking dito. Sa malayo. Ganda. 30 minutes mula sa Seljanlandsfoss ay ang Skogar campsite. Ito ang aming first night at very first time na matulog sa camper van. Ang lamig ng tubig. Good morning. Yun na. Welcome to our van. This is our van life. Yun na. Maluwag at malinis dito sa Skogar campsite. Ang rate ay 1,800 kronan or around 750 pesos per head per night. Hindi mo na rin kailangan mag-pre-book dito sa mga campsite dito sa Iceland. Pwede ka rin magbayad pagdating mo or bago ka umalis ng campsite. I-check naman natin ang kanilang facilities. May toilets, sinks, hot and cold shower for additional 200 kronan or 80 pesos, more sinks, water hose. Wala nga pala kaming dalang extra kronan para sa shower, pero nagawa naman namin ng paraan. Mag-hike muna kami bago kami mag-breakfast. Para pawisan naman kami. Kasi puro na lang kami kain. Kain. Kaya, kailangan magpapawis. Ewan ko lang pawisan kami sa ginaw dito. Yan. Ito na. Iceland. Parang nasa Batanes. Parang Batanes.
The best mag-breakfast sa ganito kagandang klaseng lugar. After breakfast ay diretso na kami sa aming next destination. Ang Black Sand Beach. Meron ditong free toilets, coffee shop, at maluwag na pay parking. Umaambon nung dumating kami. On our way sa gas station ay natanong namin ang mga nag-horseback riding. Isa ring sikat na activity dito sa Iceland. Pag magpapagas ka here, Kailangan pwede kang gumamit ng credit card pero kailangan mo ng PIN. Pag wala kang PIN, you have to buy this kind of card. Ayan. Saan Meron yan? Sa loob doon na? sa loob. So babayaran mo siya via credit card. Kaya ang ano nito, isang 15.2 liters tsaka isang 30.4 liters. Oh, so magkano yung binili natin? Itong binili ko ay 10,000 kronan. Ilang liters yan? 30.4. Okay. So makakapagkarga na tayo ng diesel. Yan. O kahit ano. Oh, kung ano yung pipindutin mo. Okay, Basta yung cool. value niya is 10,000 kronan. O yan, alam nyo na guys ha. Pag walang pin yung credit card nyo, ang next option nyo is bumili ng card sa loob ng Karga na tayo? mini, anong tawag nila dyan? Parang mini stop nila. Sabi mo, Oo, 333. O, ititignan nyo yung terminal. Ayun yung terminal number. So, terminal 3 daw kami. I-insert nyo yung card. Then, kukunin nyo yung doon. Kung diesel or tumigil na siya. Kusa na siyang titigil pag eksakto na yung ibig sabihin, na-consume niya na yung card. Na-consume mo na yung card niya. So, wala na siyang laman. After magpa-diesel, ay sightseeing naman kami sa Town of Peak. Yan na siya. Yan na yung buong Town ng Peak. Ito yung famous Myrdal Church nila. After 140 kilometers pa ang susunod naming campsite. Pero mabilis lang ang biyahe dito dahil maganda ang ring road, well-signed at madaming lang ang mga dumadaang sasakyan dito. Hindi mo para manan. Ayan, here, campsite. Next campsite, dito kami matutulog yung gabi. O yan, di naman tayo makakapasok. The facilities nila. Ayan. Wow, mag-inis siya. Oh, yun. Ang laki. Tapos yan. Okay. For tonight's dinner is pink salmon. Tira naming noodles, lagyan namin ng vegetable and egg. Salmon. So, need ito konting rice. Yan. Ito tayo ng breakfast. Yaya, are you done? Tapos magka-trail kami dito sa Skaftafell Nature Park. Ang ganda ng trail nila dito.
Nice. Kabila. Doon tayo dapat pumunta kayo, no? Para tanong. Houses in Iceland. Oh, very good. Dahil mali na bili nating butane kahapon, kinapos tayo ng butane. Kaya ang solusyon natin ngayon ay mga lakal. Dito! Yan. Marami kasi dito na nagka-camping na iniiwan na nila yung mga natitira nila. Minsan, marami pang laman. So, katulad kanina, nakuha namin marami pang laman. Hanap tayo. After lunch ay ang amin namang 3 hours glacier hike. Dito kami nag-book sa Troll Adventure. Binook lang namin ito last night. Kung plano nyo rin lang mag-hike dito sa Iceland, in-advise ko na magdala na kayong sariling hiking shoes. Medyo pricey ang rental dito. Halos katumbas na rin ng isang bagong sapatos. So it's also my first time here. Sa part na to, kailangan nyo na magsuot ng crampons. Glacier hike. Bawal? Pwedeng inumin yung tubig dito. Yeah, kaway. Puro. Mag-try tumawag sa kuya mo. Sabihin mo, hindi namin masasagot yung photos ito kasi pagpunta niya ng bahay. Yan, for today mag-hike ulit kami for 2.5 hours. Papunta sa... Yung 2.5 hours pala ay one way pa lang. Overlooking siya ng mga glacier. Sa gilid ng bangin, kailangan tumingin. Baka mahulog. Oh, guwapo. Good. Wait lang. Tip number 1, pag mag-hike kayo, laging magsuot ng layered na damit. Dahil papawisan at papawisan kayo, gaano mang kalamig yung lugar. Kaya make sure na manipis na layered lang ang suot nyo. Yudes, inom ka ba? Yeah. Yun ang Glacier Lake. Tapos ito yung ano, Glacier Lake yan. sa baba, Glacier Lake. Ayaw mountain? The Glacier of Ice. The Glacier.
Mami, okay na. Mabuti na lang at may baon kaming isang malaking chocolate bar. Hindi agad kami ginutom. After 2.5 hours, Made it on top. pagkatapos ng 6.6 kilometers na pag-akyat, ay ang 10 kilometers naman naming pagbaba. May dala kaming mga water tumbler, kaya refill na lang kami sa daan. Malinis at safe inumin ang tubig dito sa Iceland. Dito sa kawalan ay may tubig. Hindi ka nakaano ng pang... Walang pakialaman. Ano ka... Kung nature lover kang tulad ko, sobrang mag-i-enjoy ka dito. Yan, sundan mo ko. At pagkatapos nga na higit 3 oras pang paglalakad, Ito na lang eh. Bila sana. Papa picture na daddy. Halika tabi mo ako dito. na to. Pilit ko hinahatak yung pindot. Pinipindot lang pala ito dito. Ayan. Automatic. Amazing! Magic. Ang best part dito sa camping site na ito ay may free washing and drying machine. Yes. Libre po siya. Virgin Point din. Nagtatrabaho pa rin habang nagka-camper van. Ito ang aming last day dito sa Skaftafell at ang next site ay ang third part ng aming Iceland adventure. Rainbow.